So again, welcome po sa aking channel at pag-usapan po natin itong issue na ito, tungkol na naman mga kaibigan sa pondo. Alam niyo kasi 'di ba, ay naging tatak na talaga ng mga naging tatak talaga ng mga Duterte 'no mga kaibigan, na kapagka, si Duterte mayroon po laging ano 'yan, meron laging kasunod na, budget, pera, pagwawaldas 'di ba mga kaibigan? Anomalya 'di ba? 'Yan ang kasunod lagi. Samantalang kung ating matatandaan, noong panahon na si Duterte pangulo, 'di ba mga kaibigan, bukang-bibig niya rin yung ano, "I hate corruption," 'di ba? Ayaw niya raw ng corruption. Pero ika nga mga kaibigan, sa mga ito 'no, ay, lumalabas po ang mga baho, lumalabas yung mga kalokohan na ginawa noong panahon ni Duterte 'no mga kaibigan. And napapansin ninyo, 'di ba? Yun yung ano, yun yung pamagat natin, 'no? Napansin niyo ba? Oh, kung mapapansin niyo mga kaibigan, na mula nung maluklok si PBBM bilang pangulo ng, Pilipinas ay hindi po hinintuan, 'no, hindi po tinigilan ng pagbabato ng mga putik, iimbento ng mga puwede nilang, ipanira kay PBBM, 'di ba mga kaibigan? And lately 'no, ay talagang, diretsahan na po na nai-involve yung pamilya Duterte doon sa tinatawag nating, distab movement nila 'no mga kaibigan. And kung mapapansin ninyo o kung napansin ninyo mga kaibigan 'no, ang lahat ng ito ay nangyayari dahil nga sa meron silang tinatago. 'Di ba meron silang tinatago, may tinatago kasi itong mga Duterte na eto ngayon 'no, hindi iwasan na lumalantad na. Katulad nitong ating pag-uusapan ngayon, etong, Duterte itinuro ni Duque, may kinalaman naman ito mga kaibigan doon sa 47.6 billion 'no mga kaibigan na, budget sana para dun sa COVID na itinransfer, 'di ba mula po sa ano. And alam natin muna yung ano, yung, saan ba nagmula yang issue na yan 'no mga kaibigan. Okay? Pero bago yan, June, Madriaga shoutout, Papa Cho shoutout, Katkat shoutout, Katkat, Danny Reynado shoutout, 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 and, Rico Blanco VMB shoutout. Yan shoutout sa inyong lahat ng mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, noong, August 2021, dun nagsimula yan, 'di ba yung kasagsagan ng COVID. Eto, papakita ko sa inyo mga kaibigan, tanggalin muna natin ito. Yan, tanggalin muna natin 'yan. Tapos nag-ano, saliksik ako, 'di ba? Kasi actually mga kaibigan, ako talaga kung ano, kumbaga I don't have any idea regarding this 47 na billion na itinransfer 'to 'no. So, ang ginawa ko ay nag-search po ako. And eto po yung aking nakita 'no mga kaibigan, So dito natin simulan yung pagtalakay, okay? Eto mga kaibigan ay, nalathala noong, August 2021 'no mga kaibigan na may pamagat, huwag na natin pakita yan, 42 billion fund transfer from DOH to DBM. Illegal! Illegal mga kaibigan, yan po ang in-insist ni, dating Senator Drilon 'no mga kaibigan noong August 25, 2021 'no. And ayon dito mga kaibigan, yan, sabi nito Senate minority, I don't know kung nababasa niyo mga kaibigan 'no, I think hindi ko alam ayan palakihin pa natin. Yan, okay yan. Senate Minority Leader Frank Drilon maintained on Wednesday the transfer of 42 billion in pandemic response funds of the Department of Health to the Department of Budget and Management (DBM) violated the procurement law no mga kaibigan. So yung palang pagta-transfer na yan mga kaibigan ng 42 billion na ito ay para po doon sa pandemic response fund ay illegal pala yun mga kaibigan. Illegal at na-violate po noon yung tinatawag na procurement law, no mga kaibigan. And sabi rito,
This as the Senate Blue Ribbon Investigating Committee chaired by Senator Richard Gordon continued its motu proprio investigation of the issues flagged in the 2020 Commission on Audit report related to the budget utilization of DOH, especially its expenditure to fight COVID-19. So etong 47 billion na ito mga kaibigan, ito po pala ay illegal, no? Illegal mga kaibigan. So, ang nangyari niyan, kung ating matatandaan mga kaibigan, as far as I can remember, no, ay nagkaroon ng Senate hearing tungkol po dito, 'di ba? Pinapatawag yang sina Duque, and nagkaroon pa ng instances na ayaw padaluhin, 'di ba? Ayaw padaluhin nitong si Tatay Digong nila, etong sina Duque doon po sa Senate hearing, no? Noon na panahon nung presidente pa siya. Pero this time ay wala na siyang magagawa, 'di ba mga kaibigan? Wala na siyang magagawa kaya nagkaroon po ng hearing ngayon, no, ng pagdinig tungkol po dito sa 47.8 billion na ito na itinransfer mula sa DOH papunta po sa DBM. At ang hearing po ay naganap sa Kongreso, hindi sa Senate mga kaibigan, sa Kongreso. And ito po ang nakakatawag ng pansin, no mga kaibigan. Nagsalita na po si Duque at hindi na po naiwasan dahil sa siguro hindi na Pangulo si Duterte, di ba mga kaibigan, wala nang katatakutan itong si Duque, di ba? Kaya nagsalita na po si Duque and ito yung kanyang ipinagtapat, no mga kaibigan. Ayan, ha? 19 viewers, shout out po sa inyong lahat, ha? Papacho, shout out. Okay. So panoorin natin ito mga kaibigan. Ito yung hearing po sa Congress, if I'm not mistaken, no, sa Congress. Remained functional, and in fact they did. Tuloy natin ng konti. We actually, our COVAX remained functional, and in fact they did. So why transfer, Secretary, 47 billion to PSDBM and put the career of DOH people on the firing range? So, tinanong, bakit itinransfer yung 47 billion? Isipin nyo mga kaibigan, 47 billion, di ba? Napakalaking halaga nun. Napakalaking halaga nung pondo na yun na mga kaibigan na dapat sana ay magagamit dahil panahon ng ano nun di ba? Panahon ng pandemic. Marami ang nangangailangan mga kababayan natin, no? Na dapat sana ay magagamit ng DOH para pagsisilbi sa taong bayan. Pero ang nangyari mga kaibigan ay itinransfer po ito sa DBM. Bakit? Ano ang dahilan? Ito sagot ni Duque mga kaibigan, pakinggan natin. The answer to that, Madam Chairperson, is that the transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and diba? May nag-approve daw mga kaibigan. May nag-approve daw po nung pagta-transfer ng fund from DOH to DBM. Diba? And kung matatandaan ninyo, yung binasa natin kanina, di ba, ang sabi ni ng dating senator na si Drilon, no, noong 2021, August 25, 2021, na itong transfer na ito na ginawa, mga kaibigan, ay illegal dahil meron po itong na-violate, di ba? Pero ang sabi rito, merong nag-approve. 'Di ba? Meron approve at may kasama po doon sa nag-approve. Sino 'yon? No, 'yun ang importante malaman natin, mga kaibigan. Sino 'yon? Ito. Tuloy Duque. Endorsed to the president to So, transfer. Madam Chair, may I to move that the PSDBM. Secretary provide us with the documents and the minutes of the meeting showing the directive of the IATF to transfer the money from DOH to PSDBM? I will review the records, Madam Chairperson, and I will. Teka, Madam Chair. There's a motion. Do I hear a second? Pero mga kaibigan, no, it was approved by IAT and the president, no? Sino ba ang presidente noon, no, mga kaibigan? Ang presidente noon walang iba kundi si Tatay Digong nila. 'Di ba mga kaibigan? Sabi ni Papa Cho, sabi ni Duque nung kasagsagan ng COVID, maipapaliwanag lahat
no? Yan sabi ni ni Papa Cho. Okay? So eto na nga, tuloy natin mga kaibigan. All right. Hearing no objection, the motion is carried. Ang ganda na lang pala yung video Okay. na yan. Ano? So dito mga kaibigan, sa video na ito ay yun nga, di ba? Inamin nitong si Duque na meron pong merong nag-approve ng pagta-transfer nitong pondo na nagkakahalaga ng 47.8 billion from DOH to DBM, no mga kaibigan. Ngayon, para medyo mas malinaw kasi magulo yung hearing sa Kongreso, eh. 'Di ba? Ang dami nagsasalita. So hindi masyadong naulinigan ng yung pagkakabanggit doon sa katagang president, no mga kaibigan. So, dito sa isang pahayagan mga kaibigan, Manila Bulletin News, no. Sabi rito, ayan. So it was Digong all along. Former Department of Health Secretary Francisco Duque III has told Solons that it was former President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer of 47.6 billion from the DOH to the Procurement Service of Department of Budget and Management for the purchase of COVID-19 supplies in 2020. Diba? So yung sinasabi ni Drilon na illegal na pagtatransfer ng budget, mga kaibigan, ang nasa likod po nun. Di ba? Ang nasa likod nun, ang nag-aproba nun, walang iba, kundi si Tatay Digong nila. Sipin ninyo yung mga kaibigan. Di ba? Napapansin nyo ba? Yung anak merong 51 billion. Di ba? Yung isa pang anak, ding gumastos ng milyon na peso in just 12 days, no mga kaibigan. Pagkatapos, maliban pa dito sa 47.6 billion na ito mga kaibigan, kung napansin ninyo at natatandaan ninyo, di ba? Ilang trilyong piso din na budget o pondo ang nawala sa kaban ng bayan noong panahon ni Tatay Digong nila. So kung mapapansin ninyo mga kaibigan, isa lamang ibig sabihin nito. Pagka sinabing Duterte, alam na this, di ba? May kinalaman sa pera. Pero ang tanong mga kaibigan, hanggang alaman na lang ba na yung palang illegal na pagtatransfer ng 47.6 billion from DOH to DM, no mga kaibigan, ay may kinalaman o inaprubahan po ng dating Pangulo. Hanggang doon na lang ba yun? Mga kaibigan, hanggang doon na lang ba yun? Siguro, kinakailangan natin ipanawagan ito mga kaibigan, di ba? Na dapat na tawagan din, no, para imbestigahan, sa Kongreso o sa Senado, yung dating Pangulo. Di ba mga kaibigan? Kinakailangan na yung tapang niya habang siya ay nagsasalita ng paninira sa ating mahal na Pangulo doon sa kanilang mga rally. Di ba? Yung mga tinatawag na mautog rally. Di ba? Tapang siya nagsasalita ro, may pagmumura pa eh. Di ba? Kinakailangan malaman din ng taong bayan, makita ng taong bayan na maipakita ni Tatay Digong nila, no mga kaibigan, yung kanyang katapangan kapag iniimbestigahan na diyan sa Kongreso o sa Senado. Importante mga kaibigan na mapanagot. 'Di ba? Unang-una sabi ni Drilon, legal yung transfer na yon. Merong na-violate na batas doon sa pagta-transfer nung pondo na ito mga kaibigan. So kapag ka-illegal, kapag ka may na-violate, dapat managot. 'Di ba? Sino ang dapat na managot? Kasama itong si Duque, 'di ba? Yung mga nag-aproba na paglilipat ng pagta-transfer, 'di ba? Kasama doon, siyempre, si Tatay Digong nila. 'Di ba mga kaibigan? So yan ang aantabayanan natin. 'Di ba? Na sana ay hindi lamang maging drama, sana ay hindi lamang hanggang simula yung pag-iimbestiga na ito. No mga kaibigan, Muntintinig, shout out. Chopaeng, shout out. Otso, shout out. Yan. Na sana ay hindi lamang hanggang simula, 'di ba? Na dapat ay mapanagot yung dapat managot. 'Di ba? Para naman sa ganun ay mapatunayan ni Duterte yung sinasabi niya noon, 'di ba, na I hate corruption. Ayaw ko ng corruption, 'di ba?
Meron pa nga siyang sinabi, kung matatandaan niyo mga kaibigan, 'di ba? Ang sabi niya ay kung kinakailangan daw na ano, na ipahuli, 'di ba? Ibalik yung ano, ibalik yung bitay, 'di ba? Para doon sa mga nasa gobyerno na corrupt, 'di ba? So kinakailangan siguro, 'di ba? Parang nung panahon ni Pinoy ba, 'di ba? Na handa daw siya magpasagasa sa LRT, 'di ba? Pero hindi nangyari. Eh ngayon, kung matatandaan ninyo yung binanggit ni Tatay Digong nila, 'di ba? Na kinakailangan patawan ng death penalty etong mga korap sa gobyerno, eh eto mga kaibigan lumalabas kung gaano ka-korap yung Duterte administration, 'di ba? So dapat siguro madaliin din yung ano, death penalty, 'di ba mga kaibigan? At unahin na yung mga naging korap, no? Yung mga naging korap, pag sinabing naging korap, yung mga dati, 'di ba? Yung mga administrasyon na ngayon ay naglulutangan yung kanilang mga kalokohan. 'Di ba? Tandaan niyo mga kaibigan, pera ng taong bayan itong nilustay. 'Di ba? Pera ng taong bayan. Galing ito sa buwis, dugo at pawis ng taong bayan mga kaibigan. Ang nilustay nila ng gano'n, 'di ba? At kumbaga sabi nga nung iba, ninakaw, ibinulsa, 'di ba mga kaibigan? Eh ito malinaw na malinaw, nakikita natin yung katotohanan eh. 'Di ba nanggagaling na mismo doon kay Duque, 'di ba, yung pag-amin na ito ay inaprubahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no mga kaibigan. So kinakailangan siguro na paigtingin lalo yung investigasyon na ito na kung kinakailangan na ipatawag, 'di ba? Ipatawag at imbestigahan etong si Duterte para maipakita naman niya yung kanyang kapangan, no mga kaibigan, eh dapat imbestigahan. At wag sanang humanggamang sa investigasyon, 'di ba? Kung panagutin dahil pera ng bayan yung nawala, pera ng bayan yung nalustay, 'di ba mga kaibigan, panagutin. 'Di ba? Panagutin ang dapat panagutin. Okay? So, kung meron po kayong comment, no, kung meron kayong comment o karagdagang maidaragdag na komento doon sa ating napag-usapan, no, mga kaibigan, ay please don't hesitate to comment dyan sa comment section sa baba, lalong-lalo na po yung mga team replayer natin, no, mga kaibigan. And don't forget to like and share po yung ating video para mas marami pa po ang mahatan at maparatingan ng mga impormasyon na pinag-uusapan natin dito. Okay? So bago